Malamang siguro narinig mo na ang mga oligarko na sumusunod at sumasagot kay Putin. Pero paano naman ang mga hindi niya kayang galawin? Sa video na ito ay bubunyag namin kung paano ang ilan sa mga pinakamayayamang bilyonaryo ng Russia ay nalulusutan ng mga sanksyon, nawawala sa radar ng surveillance, at bumubuo ng mga pribadong imperyo na kayang tumbasan ng kapangyarihan ng mismong bansa. May isang lalaki pa nga na kontrolado ang isang supply chain na talagang sobrang critical, na kapag kinalis siya, posibleng gumawa ang pandaigdig ang merkado ng pagkain. Manood ka hanggang sa dulo para malaman mo kung paano siya nakawala sa hawak ni Putin at binago ang mismong mga patakaran ng kapangyarihan sa Russia. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Dmitry Mazepin, the phantom oligarch who outsmarted the Kremlin. Hindi siya ang pinakamayamang tao sa Russia, hindi rin siya ang pinakakilala o palaging nasa kamera, pero maaaring siya ang pinaka hindi makontrol. Dahil kahit ang Kremlin, hindi matukoy kung saan siya nakatali. Habang ang ibang oligarko ay umiikot kay Putin, nakikipag-deal sa gas, o nag-aagawan ng pansin sa television, si Mazepin ay gumagalaw ng tahimik. Hindi siya nagtatago, nag-ooperate siya sa likod ng mahigit 40 offshore trust mula British Virgin Island hanggang UAE na pinagdudugtong ng mga abogado na eksperto sa malabong legal gray areas. Ang kanyang yaman na hindi makikita sa gintong mansyon o mga yate na nakaangkla sa Monaco. Walang $500 million na barko na mayroong watawat niya, walang football club na palaging laman ng balita. Sa halip, hawak niya ang isang bagay na mas delikado pa kaysa sa langis at ito ang infrastructure ng pagkain. Sa pamamagitan ng kontrol niya sa Olarkim at Uralkali, hawak niya ang nitrogen, potassium at phosphate, mga elementong nagpapakain sa makasakahan mula sa Brazil hanggang sa Bangladesh. Tinatayang isa sa bawat 5 sako ng pataba na ibinebenta sa buong mundo ay dumadaan sa impluwensya niya. Ang bagay na ito ay isang uri ng tahimik na domination. Pero kapag may krisis sa pagkain, mas maingay pa ito kaysa sa mga tangke ng digmaan. Ang pinagsamang halaga ng Eurochem at Uralkali ay tinatayang lampas $10 billion ayon mismo sa mga independent analysts. At ito ay bagamat malaking bahagi nito ay nakatago sa likod ng mga shell company sa Switzerland, Cyprus at Hong Kong. Hindi lamang ito mga corporate shield. Para kay Mazepin, ito ay mga banker. Noong 2022, nang magsimulang kumagat ang mga sanksyon, panandaliang naisama siya sa listahan ng EU pero makalipas lamang ng ilang linggo nabigyan siya ng exemption. At kung tinatanong mo kung bakit, dahil kapag ang isang tao ay kayang magpamahal ng trigo sa 6 na bansa, hindi mo siya sinasanksyon, nakikipag-usap ka sa kanya. At alam yun mismo ni Mazepin. Yan ang tunay na talino ng imperyo niya. Walang titulo, walang ari-ariang nakapangalan sa kanya, walang fingerprint sa kahit anong transaksyon, pero lahat ay gumagalaw ayon sa kanyang utos. Hindi siya umaaten sa mga banket sa Kremlin at hindi niya yung kailangan. Dahil ang hawak niyang leverage ay hindi lamang Russia, ito ay global. Habang ang iba ay nagpapakitang gilas sa headline, siya ay nagmamaniobra gamit ang pressure sa merkado. At habang ang iba ay nagpapasikat sa mga mamahaling relo, siya ang nagmamasid sa pagtaas at pagbagsak ng buong ani ng mundo base lamang sa galaw ng logistic. Walang luho sa pagiging visible niya, strategy ang pinili niyang maging wala. Siya ang oligarch na hindi mo makikita dahil nandoon siya, ang kodeko sa mismong global food chain. Andrei Melnichenko and the militarized superjet strategy. May mga lalaking bumibili ng yate, pero si Andrei Melnichenko ay nagdisenyo ng isang warship na nagkunwaring yate. Sa unang tingin, ang sailing yacht ay parang lumulutang na eskultura ng salamin at bakal, 468 na talampakan ng haba, 8 palapag ang taas, at may mga mast na mas matangkad pa sa Big Ben. Subalit sa ilalim ng makinang nitong anyo, may nakatagong layunin na higit pa sa luho. Hindi lang ito ang pinakamahal na sailing yacht sa mundo na tinatayang nagkakahalaga ng $500 million. Isa itong lumilipad, lumulutang na kuta, engineering na ginawa para maglaho. Ang bawat pulgada ng barko ay sumasalamin sa isang uri ng paranoia na pinakintab ng karangyaan. Ang hull ay mayroong military grade radar, may mga signal scrambler na humaharang sa external tracking at may anti-drone defense na nagbabantay sa himpapawid nito. Sa loob, kontrolado ang access gamit ang biometric fingerprint scanner na naglalak ng bawat suit, control room at navigation chamber. Ang salamin ay blast resistant, ang mga pader ay sinasabing may radar absorbing paint na hiniram mula sa defense sector, hindi sa mundo ng yachting. Walang kasino sa loob, walang Instagrammable na hot tub na umaapaw, walang daungan ng Monaco dahil yun ang punto. Ang barkong ito ay ginawa bilang isang sovereign zone, kayang dumulas papuntang international water at maglaho sa mga satellite.
At yan mismo ang ginawa nito noong 2022 nang tumama ang mga EU sanction. Habang ang mga karamihan sa mga oligarko ay nagkukumaog itago ang kanilang mga ari-arian, wala na ang yate ni Melnichenko. Umalis ito sa isang pantalan sa Italy ilang araw bago ito ma-freeze, pinutol ang communication at nawala sa global maritime databases. Sa loob ng ilang linggo, talagang walang makapagpatunay kung nasaan ito. May mga ulat na nagsabing lumitaw ito sa Turkey, may iba naman na nagsabing hindi ito umalis sa Red Sea. Pero ang tunay na talino ay hindi lang sa pagtakas, kundi sa kahulugan ng kinakatawan ng barko. Hindi tulad ng mga palasyo o private jet, ang Sailing Yacht A ay isang mobile fortress. Kayang ilipat hindi lang ang mga asset, kundi pati ang mga tao, usapan at strategy. Kaya nitong dali ng buong command ecosystem palayo sa lupa, kumpleto sa encrypted satellite uplink, onboard intelligence center, at sapat na gasolina para tumuwid ng mga karagatan nang hindi uminto. Hindi ito pagpapakita ng yaman, isa itong deklarasyon ng kalayaan. Sa mundong kayang i-freeze ng mga government ang mga bank account at i-ground ng mga private jet, ginawa ni Melnichenko ang kanyang yaman bilang isang lumulutang na exception sa mga patakaran. Hindi ito yate para sa mga paparasi. Hindi ito ginawa para makita. Ginawa ito para maglaho habang buo pa rin ang kapangyarihan. Dahil sa modernong oligarch, ang kaligtasan na hindi tungkol sa ipinapakita sa mundo, kundi sa kung ano ang kaya mong alisin dito nang walang iniiwang bakas. Alexei Mordashov and the Art of Corporate Disappearance. Nang dumating ang mga sanksyon laban sa mga bilyonaryong Ruso, ang karamihan ay nag-react at si Alexei Mordashov ay nawala. Subalit hindi siya umalis ng Moscow, hindi rin siya sumakay sa jet. Nawala siya sa papel, sa mga spreadsheet, legal filing, at dokumento na nakakalat sa 5 jurisdiction. At ang nawala ay hindi lang isang tao. Mahigit $29 billion na corporate control ang inilipat at iniruta sa isang legal na labyrinth na siya lang ang kayang mag-navigate. Sa sentro ng kanyang imperyo ay ang Severstal, isa sa mga pinakamalalaking steel producer ng Russia, na minsan ay may halagang lampas sa $15 billion sa public market. Pero hindi lang bakal ang hawak ni Mordashov. Mayroon siyang impluwensya sa banking, turismo, logistic at technology. At alam niya ang isang bagay, ang exposure ay kainaan. Kaya ginawa niya ang hindi nagawa ng karamihan. Bago pa man tuluyang pumatong ang mga sanksyon, tahimik niyang inilipat ng kanyang share sa Nordgold at Saber Group patungo sa mga kamag-anak, offshore trust, at malabong shell companies na rehistrado sa British Virgin Island, Seychelles at Lake Taytan. Nabago ang mga pangalan sa papeles, hindi gumalaw ang pera, ang kontrol ay nanatili, isang layer lang ang ibinaba pero sa kanya pa rin. Sa ibabaw, mukhang nawawala na ang lahat kay Mordashov. Puno ng balita ang mga headline tungkol sa bilyonaryong tinatarget ng kanluran, pero sa loob ng kanyang legal vault, ang mga asset ay nire-repurpose lamang sa ilalim ng bagong mga harapan. May na-dissolve na holding company, may Cayman-based entity na binuo doon, at habang abala ang mga investigador sa pagmapa ng lumang network, nabuo na niya muli ang bago. Hindi ito pag-iwas, ito ay isang choreography. Mga smokescreen na sadyang idinisenyo, mga time liquidation, mga filing na sadyang nakaligaw. Hindi tumakbo si Mordashov mula sa apoy, iniredirect niya ito papunta sa mga aninong hindi kayang parusahan ng sanksyon. At nakakalain ng mga regulator na siya ay na-corner na, doon nila napagtantong hindi nagtutugma ang mga piraso. Watak-watak ang pagmamayari, malabo ang pananagutan, at sa legal na usapan, walang mauling may sala. Ang nagpapalakas sa estratehiya ay hindi lamang ang perang nailigtas, kundi ang oras na sinadya niyang ipasok sa sistema. Bawat araw na ginugol ng mga regulator sa paghihimay ng struktura niya ay isang araw na patuloy siyang nakikipag-operate, nagpipirma ng kontrata, naglilipat ng resources, at pinatitibay ang depensa. Hindi tulad ng ibang oligarch na bumibili ng yate o nagtayo ng kuta, si Mordashov ay nagtayo ng ulap, isang corporate fog na sapat ang kapal para mawala ang 29 billion na imperyo sa harap mismo ng lahat. At kapag luminaw ang hangin, naroon pa rin ang imperyo, mas mahirap nga lang hanapin at mas mahirap galawin. Vladimir Lysin and the Steel Empire Hidden in Code. Karamihan sa mga oligarko ng Russia ay nagtayo ng mga kuta mula sa mga semento, langis o mga barko. Si Vladimir Lysin, data ang ginamit o encrypted data. At hindi katulad ng mga yate o mansyon, ang imperyo na ito ay hindi kumikislap, ito ay naglalaho. Ang yaman ni Lysin na tinatayang lampas $23 billion ay hinulma sa bakal sa pamamagitan ng kanyang company na LMAK. Kontrolado niya ang isang pinakamalaking steel production at logistic network sa Russia na nagsusupply ng lahat, mula sa mga high-grade steel sheet para sa infrastructure hanggang specialized alloys na tahimik na pumapasok sa defense manufacturing pipeline ng bansa. Subalit ang tunay na henyo ay hindi sa ginagawa niya, kundi sa kung paano niya ito ay tinatago.
Bawat layer ng imperyo ni Lee Sin ay mayroong digital armor. Ang mga logistic hub ay nagpapatakbo sa loob ng Faraday shielded control room, humaharang sa mga wireless signal at pumipigil sa remote breaches. Ang communication sa pagitan ng mga division ay dumadaan sa air gap system, mga network na pisikal na hiwalay sa internet. Ito ang uri ng arkitektura na karaniwang makikita sa nuclear facilities o intelligence agencies. Maging ang mga kontrata at shipping manifest ay dumadaan sa blockchain at distributed internal ledgers na hindi konektado sa mga databases ng estado ng Russia. Ang mga data packet ay triple encrypted, multi-authenticated, at ipinabadaan sa satellite uplink sa Switzerland. Hindi lamang ito security, ito ay industrial cloaking. Habang ang ibang oligarko ay umaasa sa private army, si Lee Sin ay cyber infrastructure ang sandata. Kasama sa kanyang IT division ang mga dating intelligence officers, cryptographers, at internal compliance attorneys. At hindi depensa ang kanilang mission, ito ay invisibility at gumagana ang invisibility. Nang magsimulang i-freeze ng kanluran ng mga asset at i-ground ng mga private jet, na natiling hindi nagalaw ang operation ni Lee Sin. Ang supply chain niya hindi mukhang Russian. Sa papel, tila isa itong decentralized web ng trading company sa Austria, Belgium, UAE at Singapore. May mga kliyente pa nga hindi namamalayan mula sa Russian mills pa lang pinanggagalingan nila. Pero huwag kang magkamali, Russian pa rin ang sentro at kapangyarihan pa rin. Ang bakal niya ay patuloy na nagpapakain sa parehong civilian at defense sector. Sinisiguro lamang niya na ito ay dadaan sa dose-dosenang filter bago pa man mayroong makapansin. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatago ng yaman, ito ay tungkol sa pagtiyak ng impluwensya sa inaharap. Kapag ang produkto mo ang bumubuo ng mga lungsod, riles at kagamitang militar, at ang data mo ay naglalaw na parang multo, hindi mo kailangan ng mga headline, opacity ang kailangan mo. At yun mismo ang itinayo ni Lee Sin, isang steel empire na nakakod sa katahimikan. Igor Sechin, Putin enforcer with Fragile Throne. Si Igor Sechin ay hindi ngumingiti para sa kamera at hindi niya yung kailangan. Sa loob ng halos 2 dekada, siya ang pinakanakakatakot na tao sa negosyo ng Russia. Pangalawa lamang kay Vladimir Putin sa parehong kapangyarihan at paranoia. Bilang CEO ng Rosneft, ang pinakamalaking state oil company ng Russia na may halagang lampas $75 billion, hindi lamang energy ang pinamamahalaan ni Sechin. Kontrolado niya ang mismong daluyan ng dugo ng ekonomiya ng Russia. Ang tunay na halaga ni Sechin ay ang lawak ng kanyang abot. Ang kakayahan niyang gamitin ng yaman ng estado na parang personal na sandata. Hawak niya ang katapatan ng mga dating intelligence officers, mga elite security unit, at ang political operative na nakakalat sa iba't ibang ministeryo at embahada. Hindi nagsisimula ang mga operasyon niya sa boardroom, nagsisimula ang mga ito sa encrypted briefing, mga basement ng hotel, at off the record ng mga biyahe papuntang Caracas, Riyadh at Beijing. Sa ilalim ng pamumuno ni Sechin, lumalawak ang Rosneft sa Venezuela, nakipagkasundo sa China sa mga pipeline deal na nagkakahalaga ng mahigit $400 billion at nakuha ang Arctic drilling right na binago ang global oil logistic. Subalit sa bawat pirma, mayroong kapalit na atensyon. Uri ng atensyong hindi lamang sumusulat ng sanksyon sa pangalan mo, kundi sinusundan ng mismong anino mo. Hindi lamang CEO si Sechin, siya ay isang operator. Isang uri ng tao na nagre-rewrite ng kontrata at napapalitan ng mga ministro pagsapit ng umaga. Tinatawag siya ng mga insider na Darth Vader ng Russia, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa tumpak. Nagtayo siya ng kota sa paligid ng sarili niya gamit ang lihim, katahimikan at political leverage. Ang kanyang inner circle ay talagang piling-pili, mga dating FSB official at mga veterano ng militar. Ang mga meeting niya ay walang digital trace, ang mga biyahe niya ay nakakubli sa diplomatic immunity. Subalit sa kabila ng lahat ng lakas na ito, naging vulnerable si Sechin. Dahil sa modernong Russia, ang lapit sa kapangyarihan ay parehong baluti at panganib. Nang tumama ang sanksyon, siya ay naging isa sa mga unang target. Na-freeze ang kanyang mga overseas asset, ang mga pangalan niya ay naging pansin sa mga boardroom mula sa Geneva hanggang Singapore. At habang lumiliit ang bilog ni Putin dahil sa pandaigdigang pressure, lalo namang lumantad si Sechin, masyadong malapit, masyadong kilala at masyadong kita. At kahit ang sarili niyang kota ay meron ng bitak. Mga internal leaks sa Rosneft, mga bulong-bulungang alitan sa mga tagapayo ng Kremlin, at palakas ng palakas sa pag-usuri ng mga dayuang regulator ay unti-unting umuukit sa alamat. Ang kanyang trono na dati ay yari sa bakal ng mga pipeline ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Dahil kapag ang imperyo mo ay nakatago sa mga kontrata ng estado, global oil route, at mga lihim na geopolitical, hindi sapat ang kontrol. Kailangan mo ng deniability. At yun ang isang bagay na kahit si Igor Sechin ay unti-unti nang nawawala. Roman Abramovich and the poison that changed everything.
Si Roman Abramovich, ang dating pinakakitang-kitang bilyonaryo ng Russia, may-ari ng Chelsea Football Club, madalas makita sa mga elite circle ng London at mukha ng Polish oligarch na pinagsama ang yaman at western respectability. Ang net worth niya ay minsang umaabot sa mahigit $14 billion, nakabalot sa mga steel company, real estate, private jet, at isa sa mga pinakamahal na art collection sa Europa. Hindi lang siya nakaligtas sa post-Soviet capitalism, pinagharian niya pa ito. Subalit ang bersyong yun ni Abramovich ay talagang wala na. Noong unang bahagi ng 2022, habang may back channel peace talk sa pagitan ng Russia at Ukraine, si Abramovich ay nakaranas umano ng mga sintomas at tugma sa pagkalason. Hindi niya ito ay kinuwala, pero binago nito ang lahat. May mga parang naputol, nagsimula siyang maglaho, hindi pisikal, kundi strategic. Ang lalaking dating hinahabol ang press ay umatras sa likod ng mga tiwala, diplomatic shielding at mga legal at tabing na mas masalimuot pa kaysa sa lingmang offshore spreadsheet. Ang pagbebenta ng Chelsea FC ay hindi lamang simpleng business deal, isa itong pressure release. Ibinenta niya ang koron ng hiyas ng kanyang public persona sa halagang $5.25 billion at ipinangakong ilalaan ng kita sa humanitarian causes, isang hakbang na kasing political ang pagiging reputational. Habang sa likod ng eksena, inililipat ang mga asset. Ang kanyang $700 million na yate, ang Eclipse, ay biglang nawala sa radar. Ang mga property sa London, St. Barth at Côte d'Azur ay tahimik na inilipat sa mga kamag-anak at foundation. Maging ang kanyang Gulfstream, G650 jet ay nagsimulang lumipad sa mga paikot-ikot at hindi direktang ruta na nakarehistro sa mga bagong tatag na holding firm. Si Abramovich siya ngayon ay umiiral sa isang espasyong bihirang pasukin ng ibang oligarko sa pagitan ng diplomasya at pagkawala. Ayon mismo sa mga ulat, siya lamang ang Russian billionaire na may Ukrainian passport, isang detalye na hindi kinukumpirma at hindi rin itinatanggi ng opisyal at nagbibigay ng malabong legal na position sa kanya. Ang kanyang papel bilang hindi formal na tagapamagitan sa mga international negotiation ay nagbigay sa kanya ng uri ng mobility na halos hindi magalaw, subalit ang mobility na yon ay ganap na nakasalalay sa lihim. Hindi na siya nagbibigay ng interview, bira na ang kanyang mga litrato, subalit nananatili ang impluwensya niya, nakabaon sa mga art auction, equity holding at advisory board, laging isang antas ang layo mula sa exposure. At hindi ito pagkatapon, ito ay muling paghubog. Kung saan ang iba ay nawalan ng kontrol, si Abramovich ay naging mismong bulatili, imposibleng parusahan ng malinis, masyadong kita para baliwalain, pero masyadong restructure para ma-corner. Ang kanyang tunay na yaman ay wala sa mga bangko, nasa katahimikan, plausible deniability, at sa malabong hugis ng dating transparency. Dahil ang pinakadelikadong tao sa silid ay hindi na ang nagbibigay ng utos, kundi ang hindi sigurado kung naroon pa ba talaga. Leonid Mikhelson, Offshore Labyrinth of Liquefied Gas. Si Leonid Mikhelson ay hindi nagdaraos ng press conference at hindi siya nagpapa-interview. Subalit sa likod ng katahimikan, nakatayo ang isang lalaking kumokontrol sa isa sa mga pinakakritikal na daluyan ng global energy. Bilang CEO at co-owner ng Novatek, ang ikalawang pinakamalaking natural gas producer ng Russia, hindi hinahabol ni Mikhelson ng publicity, pinapanday niya ang permanency. Ang kanyang tinatayang network na minsang umaabot ng $24 billion ay inayos na parang isang sovereign hedge fund. Ikalat sa mga shell company ng Luxembourg, Cyprus at UAE. At bawat isa ay may sariling board, mga proxy, at mahigit na legal na shield na parang firewall. Hindi flashy ang modelo niya sa asset protection. Ito ay forensic at wala itong mas malinaw na halimbawa, kundi sa paraan kung paano niya pinapanatiling buhay ang Yamal LNG noong sinubukan itong patayin ng mga Western sanction. Ang Yamal LNG ay isa sa mga pinaka-ambisyosong Arctic gas project sa mundo. May halagang $27 billion, itinayo sa ibabaw ng permafrost, pinapagana ng French engineering at Chinese capital. Dapat sana ito ay bumagsak sa bigat ng geopolitical pressure, pero hindi, dahil pinaghandaan na rin yun ni Mikhelson. Ang gas niya ay hindi dumadaan sa isang pipeline, ito ay gumagalaw sa pamamagitan ng isang buong fleet ng ice-breaking LNG tankers. Pinondohan ng Japanese leasing scheme, nakarehistro sa Caribbean tax havens, at insured sa mga reinsurance pool na sadyang idinisenyo para iwasan ang Western underwriting restriction. Ang bawat barko ay isang lumulutang na loophole na kayang maghatid ng kargamento sa India, China, at Southeast Asia na hindi kailanman dumadaan sa mga terminal na kontrolado ng kanluran. At mas mahirap pang subaybayan ang digital layer operation. Ang communication ay dumadaan sa encrypted network na itinayo ng mga dating military technologies. Ang mga legal na dokumento ay compartmentalized, ina-update oras-oras sa iba't ibang time zone, at inihahain sa mga jurisdiction na kung saan inaabot ng buwan ang compliance verification. Kapag may regulator na nagsimula ng audit sa London, nagmutate na ang mga kontrata sa Qatar bago pa mag-almusal. At si Mikhelson ay wala kailanman sa mga silid kapag nagsasara ang mga deal.
At yun mismo ay sadyang dinisenyo. Isinasara ng kanyang mga abogado ang mga pinto bago pa man mabanggit ang pangalan niya. Ang pagmamayari niya ay laging isang titulo, ang layo. Ang bawat public holding ay suportado ng sunod-sunod na tahimik na partnership at irrevocable trust. Habang ang iba't ibang oligarko ay nagpapakitang yaman gamit ang ari-arian, si Mickelson ay arkitektura ang ipinapakita. Ang imperyo niya ay tumatakbo sa gas pero nabubuhay sa kalkuladong alitan. At yan ang dahilan kung bakit hindi siya magalaw. Hindi dahil lumalaban siya, kundi dahil wala siya roon kapag nagsisimula na ang laban. Sa mundo ng mga post-sanction oligarchy, si Leonid Mickelson ay hindi lang basta nakaligtas, naninibago siya sa pamamagitan ng tagumpay. Ginawa niyang kapangyarihan ng mga legal puwang, mga bitak sa geopolitics, at ang lamig ng Arctic upang bumuo ng isa sa mga hindi nakikitang pipeline ng impluensya na walang sino man ang kayang samsamin. How Russia's billionaire built a state beyond borders. Nang i-freeze ng mga sanction ang mga asset at bawiin ng mga bisa, hindi nagpapanik ang mga bilyonaryong Ruso. Dahil ang tunay nilang tahanan na hindi ang Moscow, itinayo ito sa loob ng mga offshore trust, holding firm, at mga routing number. Bago pa man maabot ng mga authority sa kanluran ang mga yate o private jet, nakalipat na ang yaman papunta sa 4 na layer ng ownership structure na nakakalat sa Liechtenstein, Cyprus, Singapore at Cayman Island. Ang isang $300 million na asset ay maaring technical na pagmamayari ng 5 entity sa 5 magkakaibang bansa. Hindi na ito simpleng pagtatago, isa na itong arkitektura. Ang network na ito ay hindi nakatago dahil ito ay in-engineer. Ang mga pinakamakapangyarihang oligarko, sina Leonid Mickelson, Dmitry Masipin, Alexei Mordashov, ay hindi umaasa sa protection ng Kremlin. Umaasa sila sa legal arbitrage, paglilipat ng mga asset na mas mabilis kaysa sa kayang i-react ng mga regulator. Ang isang kaso ay maaaring umabot ng 3 taon para habulin ng isang holding company na nagpalit na ng pangalan noong nakaraang quarter. At patuloy na lumalawak ang mga wave na ito, real estate sa London, tech startup sa Dubai, equity firm sa Geneva. At hindi lamang nila itinago ang yaman, ginawa nila itong franchise. Nagtayo sila ng mga makinaryang kumikita at nagpoprotekta ng kapital kahit walang direktang kontrol na parang naka-autopilot. Iyan ang dahilan kung bakit halos imposibleng agawin ng kapangyarihan. Hindi ito nakaupo sa isang palasyo, nakabaon ito sa libu-libong kontrata. Pinagtatanggol ng mga compliance team na mas mabilis at mas maliksi pa kaysa sa mga regulator ng gobyerno. Maaari mo i-sanction ng isang tao, pero paano mo i-freeze ang isang strukturang sadyang ginawa para maglaho? Marami sa kanila ay matagal nang hindi nakatira sa Russia at hindi nila yung kailangan. Ang kanilang real estate ay wala sa anumang mapa, umiiral ito sa pagitan ng mga hangganan sa espasyo na hindi nasasapawan ng mga batas. May teritoryo ang Russia, pero ang mga billionaire nito ay nagtayo ng isang lumulutang na imperyo, pinagdugtong ng code, mga kontrata at pagtatago. Isang uri ng imperyo na hindi gumuguho, umiikot lang ito sa mundo at dumadaan sa ibang ruta. Mula sa mga armadong super yacht hanggang sa offshore gas kingdom, ang mga billionaire na ito ay hindi lamang nakaliligtas sa rimini ni Putin, pinipili nila itong iwasan. Gamit ang encryption, legal na usok, at global infrastructure para manatiling hindi magalaw. Ang invisibility ni Dmitry Masepin, ang militarized na yate ni Melnichenko, at ang corporate sleight of hand ni Mordashov ay hindi mga kwento ng labis na luho. Mga blueprint ang mga ito para sa kapangyarihang lampas sa estado, isang post-national power. Kung binigyan ka nito ng bagong pananaw sa mga tunay na power player ng kapangyarihan sa Russia, i-like mo na ang video at mag-subscribe sa aming channel at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.